Tara na't makikape rito sa Taguig mula sa coffee cart ni John Israel Arceo. Gaya ng mga kapeng itinitimpla, tapang ang naging unang puhunan ni John Israel para magnegosyo. At mula sa masigasig na pag-iipon at pagmamahal sa ginagawa, ngayon ay nakakabenta na siya ng 100 baso ng kape kada araw. Barangay Gumembo, tara, Kapigi. Paano nga ba nahanap ni John Israel ang tamang timpla para lumago ang simpleng negosyo? Alamin natin sa kanya dito lamang sa Kitang Kita. Eto naman, tingnan nyo naman ating mga kabarangay. In-enjoy ka na ng coffee early in the morning, my friend. My friend! At ako naman nakikibarista. Ayan, tinuturuan niya ako. Ganito pala ito, ano? Pwede ka maging barista ka. Oo nga. Wala ka balak. Assistant ng barista. Ayan. Tapos, Kasama natin yan si John Israel. Magandang ayan umaga, naman, good morning, John. Morning Ano po. bang tawag sa'yo, John? Yan lang po. Ang gwapo naman ni John, oh, pang-artista. ay, salamat salamat. Ay, Hindi pala, Antonia pala, Antonia pala. Si John Ren. Ito ngayon Ano yan? ito yung espresso. Lalagay mo dyan? Ilang shot to? One shot, ibubuhos natin dito. Sige, buhos mo. Ako nahawakan ko. Hawakan ko, friend. Para sa'yo. Ay, ganda, friend. Tapos Tapos, sir, friend, ano lalagay pa? ano next, boss? Okay na to? Lid po. Lead. Huwag nang mag-lead. Ito na tayo, Inom-inom na. ha? Okay. John, kaano katagal na itong coffee cart business mong ito? 2 taon na po siya ngayon. Dalawang taon. Alam nyo, itong kanyang kwento kasing pait ng mga coffee beans ng atin. Ipinaglaban niya. Kung gaano katapang ang kape, ipinaglaban niya ang kanyang kapalaran, ang kanyang ang future dito. Kwento mo nga sa amin ang iyong buhay. Balita ko, ikay orphan at talaga namang hindi naging hadlang. Yan. Hindi po. Actually, naging siya, parang challenge sa buhay ko. Para paano ko ma-survive yung ganito, yung business ko ngayon. So, You're emotional. yes, thank you. Good job. Good job. You're doing ang galing-galing mo. Kami I believe sa'yo sa ginagawa mo. Mahusay ka. Go. So sa habang binabaybay mo itong iyong mga challenges, ano yung mga ginawa mo para pwede natin i-share sa kanila? Yung mga paraan ginawa mo para ma-overcome yung challenges o diskarte. Iba't ibang trabahong ginawa niya. Oo. Actually, kinaga ko lang lahat eh. Tawag dito, lahat ng mga challenge kailangan mong tiyagain para mapunta tayo sa ganitong sitwasyon. Anong mga Ano yung mga nagiging racket mo? Nagbenta ka ba ng mga bagay-bagay? Nagtrabaho ka ba Yes, muna? marami. Bago ka, mahal yan eh. Opo. O diba, anong ginawa mo? Dati po, nagtrabaho rin po bilang market vendor po sa palengke po. Diba, friend? Tapos nagtinda rin po ako ng ice cream before. So yun po yung mga racket ko dati. Hanggang sa, Nakaipon ka raw. nagbarista po ako. Then after po nung habang nagbabarista po ako, napundar po ako ng mga equipments para sa Yeah. Then one day, naisipan ko, ayun, tinry ko magtinda rin ng kape. So what if itry ko hanggang sa, yun, nag-click po siya. Magkiklik din kasi ang kape, ang pag-inom ng kape, paggawa ng kape, paborito mo, passion mo tong kape, gusto mo ang kape. Yes po. Actually, mahilig po talaga ako sa kape. Hanggang sa, ayun po, na-enjoy ko po habang gumagawa ng kape. Hanggang sa dumami po yung mga customer ko. Na, ayun, nagustuhan din po nila yung coffee na binibenta ko. Kasi ang balita ko, Love, Yes. dati, pailang-ilang mga cups ang ginagawa mo. Ngayon, maaari bang i-share mga, more or less, kada araw, ilang cups ang ginagawa mo para sa mga kabarangay, sa mga customer? Dati, nung nag-uumpisa pa lang ako, 20 cups pa lang po yung minimum cup ko per day. Pero habang tumatagal po, mas lalong dumadami. Gawa dahil po sa social media platform like Facebook, TikTok, doon ko po pinupost lahat. So, yun po, dumami po. Ngayon po, umaangat na po siya ng 30 to 50 cups per day. Yes. So, ngayon, bigyan natin ng ipinta natin itong itsura ng kanyang coffee. Ano masasabi? Coffee nung cafe mo, di ba? Ay, yung cafe. Tingnan mo, ang simple, may tema siya, black and steel, pero ang bida talaga rito, yung mga kapeng ginagawa niya. Anong price range ng mga kapeng ibinebenta mo rito? Ito, ha? Ayan. Lang po ng kape ko, yung pinakamahal is 99 pesos lang po.
99 pesos. Posible na magkaroon ng ganitong klase na kalidad ng kape, di ba? For 99 pesos. Alam mo, ito ang isa sa mga ina-advocacy din natin, Love. Alam mo yan, ano? Yung mga ganitong mga startup na mga coffee businesses, ito ang suportahan din natin. Bukod sa mga sinusuportahan nating iba, di ba? Alam mo na yan, di ba? Support your local na Pero kabarangay. ito yun. Alam nyo ba, nasa Asia, meron dalawang Pinoy, proudly Pinoy na coffee shops na nasa Asia. Nasa top 10 na best coffee shops in Asia. Di ba? So, malamang papunta na ito rito, di ba? Papunta na yun doon, di ba? Opo. Ano bang plano mo sa iyong negosyo pa? Actually, gusto kong ngayon, inaari ko paano ko i-expand yung business na meron ako ngayon. So, ayun, paplano ako mag-take ng course para matutunan ko paano ko siya papalaki. Ang galing niya. Opo. Nakikita niyo yon mga kabarangay, hindi siya humihinto sa meron na siyang negosyo na kumikita. Bagkos, lalo pa niyang ini-improve ang sarili, ini-improve ang kanyang ino-offer sa kanyang mga kabarangay para maganda ang yung quality ng kanyang mga produkto at quality ng kanyang skill. Galing! So nabanggit nga niya yung plano niya para sa sarili niya, sa negosyo, no? Pero ito, hands-on ka, kitang-kita natin very hands-on ka. Ito ba'y nakikita mo sa paglaki ng negosyo mo, di ba, sa pagdami, kailangan mo na ng tao? O ilang porsyento rito dapat hands-on ka pa rin? O i-entrega mo na ba ito sa pamilya mo? O ituturo mo na ito sa mga kamag-anak o ibang empleyado? Siyempre, gusto ko rin hands-on pa rin ako sa kung Tama. ano pa rin. Very good. So, kailangan nating pantayan yung mga ganong bagay. So, Lalo pagdating sa finances. Yes. Okay. And then, yung quality pa rin ng coffee, makikita mo at kailangan sine-check mo palagi. Opo. Kasi yun yung bentahe mo, my friend. Paano mo masasabing, gaano kalaki ang naitulong ng itong negosyo mo kumpara sa ibang mga ginawa mong mga trabaho sa buhay mo ngayon? Actually, malaking impact para sa akin itong business na dito ako tumagal eh. Kumbaga, mas dito ako nag-grow. Paano, marami akong nakilalang tao. Bilang tao rin. Yes. Galing. So, paano ko sila pakisamahan, paano ko sila kausapin. So, sobrang laking tulong para sa akin yung business na to. Anong mensahe mayroon mong i-share sa mga katulad mo? 25 years old lang to. Bata! Oo, 1 taon lang ang tanda ko sa kanya. Okay, lahat ng mga tamad, nakinig po kayo. Ano masasabi nyo, ang message may impart mo sa mga katulad mo na, alam mo, may mga struggles, Yes. pero gustong magtagumpay? Yes. Message ko para sa mga kabataan. kabataan na tulad ko. Lahat naman tayo may pangarap sa buhay, lahat naman tayo may gustong marating sa buhay. Kailangan nyo lang magtiwala sa sarili nyo, sipag, tiyaga, yun yung palagi yung tandaan. Perfect combination yung tatlong yun, ano? And then mananalangin kayo na araw-araw maging okay kayo, maging safe kayo, at maging tama ang gagawin sa bawat hakbang na gagawin. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!